So ayan mga pangarap, ano? Buksan na natin siya. Tignan natin kung gaano rin siya kabilis, ano? So, yan, MSI. And pakita ko sa inyo. So ayan, Intel Evo. So ito siya. So, do meron pa rin tayong keyboard and mouse. Okay lang yan. Pakita ko sa inyo yung touchscreen niya, no? So, pag pinindot natin yan, yun, makikita nyo, diba? So, example, diba? Pag, yun, tapos dito ka na magta-type. Pero, syempre, gusto pa rin natin mag-type dito sa keyboard. Diba? So, yun. Setup ko muna to mga pangarap. Pero at least na-try na natin siya. Natin yung iba. Oo nga, ang tanong, paano ka mag-right click? Hindi tayo marunong mag-right click sa pag-touchscreen. Anyways, tingnan natin properties niya. So, hindi pa siya naka-partition. Pero maganda pa rin kung naka-partition. Oh, may dalawang ano siya, window siya. In-installan ulit. Oh, 'di ba? Anyways, okay lang 'yan. Tignan ko kung ipa-partition ko pa siya. Pero sa ngayon, installan ko muna siya ng, alam ko may Word na rin to eh. Oo, meron na. Okay. Anyways, okay. Yan naman, maganda naman. Ano pa kaya yung iba? Setup ko muna, installan ko muna ng mga dapat installan. Alright. So, ayun mga pangarap, ano? And, yun na yung gagamitin natin ngayon. Ayun mga pangarap, no? Meron din akong ituturo sa inyo ngayon. Before ako nakasanayan ko talaga na kapag meron akong bagong laptop or computer or laptop or anything, gadgets, nasasanay ako na lagi ko siyang pinapartition into 2 or 3. Depende sa'yo kung saan mo siya gagamitin. Yung partition, kasi, for example, kung hindi siya naka-partition, papakita ko sa inyo. Yan, kung hindi siya naka-partition, makikita nyo, isa lang yung drive niya. So, nasa Windows C lang siya. Tapos, nandyan lahat yung 1 tera. So, 833 gig yung free kasi may nagamit na siya na space due to installation ng mga application before. Saka yung software niya, syempre, no? Tapos, ang bala ko dito, magkakaroon to ng another drive niya, nahatiin niya tong 833 gigabytes. Ang purpose ko dyan, is para ma-prevent natin yung viruses na makapasok sa system ko na madadama yung mga files ko. Ganon. So, ibig sabihin, kapag nag-corrupt yung system ng C, nag-corrupt ito, pag nandyan lahat ng files ko, damay lahat yun. Hindi ko na siya ma-access. Pero kapag naka-partition yan, nakahiwalay siya sa ibang drive, pwede kong sabihin na yung mga files ko, safe pa rin siya. Kasi pwede ko siyang i-slave, yung hard drive na yon. At pwede ko pang ma-retrieve. Usually kasi, pag nagko-corrupt na yung computer, na wala na yan, usually talaga, hindi mo na siya ma-access. Pero installan mo lang ulit siya ng bago. Mandun din naman yun. Kaya lang, baka infected na rin ng virus or anything. So, better na ako, mas safe para sa akin na pinapartition ko siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ipapartition. So, dito yung mga pangarap. Properties ng PC, no? So, dyan mo siya makikita. So, pakita ko muna sa inyo yung ano pala niya. Ayan. 3.8 gigahertz, no? Talagang mataas din. 32. Kaya lang, shared kasi yung video card nito eh. Kaya, well, okay din na rin. Okay na rin to.
Kasi kung mag-share siya ng video card, maaaring mababawasan siya ng 1 point something. Okay pa rin, nasa 2 pa rin yung kanyang processor. So, okay lang. Pero ito, matindi to, 32. Okay yan. Anyways, doon tayo sa disk management, no, na sinasabi ko. Na ipapartition natin yan. So, dito yan sa manage. So, ito yung sinasabi kong disk management na yan, yung Windows na yan, hatiin natin yan sa 500, sa kalahati. Para ma-prevent para ma-restore natin or para in case of emergency ng laptop, pwede nating ma-retrieve yung mga documents niya na nakaiwalay ng drive. So, yun, magiging safe yung mga files nyo pag gano'n. So, ayan mga pangarap, ano? And, hatiin na natin, magpa-partition na tayo. So, ang gagawin natin dyan, shrink volume lang natin yan. Hintayin nyo lang mag-load yan. So, mapapansin nyo magkakaroon ng panibagong drive yan. So, hatiin natin to. Itong gig na to. Kukunin natin yung half. Kasi marami tayong gagawin dito. Mga installan natin ng maraming application. So, at least mag-iwan tayong kalahati. Tapos yung kalahati, yun na yung mga save files natin, no? So, gawin natin dito, 500. Yan. So, may iwan na 400 yung sa kabila, di ba? So, 500 gig. Kasi may 1 tera tayo. I-shrink natin yan. So, may maiwan na 400, di ba? So, okay na yan. Okay na yung secured na yung 500 para sa applications. Wala naman tayo ibang gagawin dito eh. Shrink natin yan. Hintayin lang natin mag-load. Makikita nyo may panibagong lalabas na dyan. Na drive. So, wait lang natin. So, ang ginagawa niyan mga pangarap, hinahati niya yung drive natin. Hinahati natin. So, meron ng unallocated dito, di ba? Ayan o, unallocated. So, ang gagawin natin dyan, mag-new simple drive tayo. Next lang natin yan. Assign to drive J. Gusto ko J. Kasi J tayo eh, di ba? Okay, then next. Format this volume, perform quick format, okay. Default allocation, NTFS, okay. Then finish. So, makikita nyo yan. Kakaroon na ng new volume which is J. Yan. So, pwede nating i-rename yan. Walang rename. Pero meron na yan. Makikita natin yan. Pwede natin i-rename yan dito. Yun, ayun o. Kita nyo. Ito lang natin siya i-rename. Gawin natin team Kapangarap. Alright. Okay. Oy. O yan. Team Kapangarap. Okay, di ba? So, makita nyo, nahati na. So, ito, more on application. Ito, more on files. Yan. Yan ang una kong ginagawa. So, ayun yung una kong ginagawa kapag may bagong laptop talaga or bagong mga computers. Just to prevent lang yung, to secure yung ating mga files. Especially yung mga AutoCADs natin. At least, kung sakaling corrupt man tong system na ito, do alam ko naman install lang ng panibago. Pero at least naka-secure na yung drive niya. Hindi na natin po problemahin, no? Magandang rin 'yon, magandang strategy rin 'yon para sa mga merong mga bagong laptop katulad nito. Anyways, yun lang muna for now and i-explore ko muna tong bagong laptop and yeah, see you ulit sa ating next vlog. Bye-bye.